pa lang ako na hindi maintindihan. Napaka-ipokrito nitong mga, hindi lang pala napakarami magnanakaw sa House of Representatives, mapuro ipokrito pala. Hindi ba ipokrita? Ipokrito, ipokrita. Ayan. At ewan. Kasi yung mga backlash dyan eh. Opo. Yung nakaka-backlash. Oh. Diba? Nakakatakot nga po sila eh. Ang daming sinasabi. Alam nyo, mga kasama, eto natatawa ko. Tinutuloy siya nila si Congressman Suntay. Suntay, opo. Ano man sinabi niya? Okay, eto i-analyze nyo. Nakita daw niya si Ann Curtis Opo, sa sa isang mall. hotel. Sa mall ba? Sa mall. Mall. Nagkaroon daw siya ng pagnanasa. Okay, sabihin mo na, pagnanasa. Humanga. Humanga. Hindi, humanga Kahit actually. ano na, pagnanasa na. Hindi daw siya pwedeng kasuhan. What he means is, hindi ka pwedeng kasuhan for what you think. Ang dami dyan sa house, gusto kong patayin eh. Sa totoo lang, walang biro. Pwede mo ba ako kasuhan? Hindi. Kasi hindi ko naman pinapatay eh. Okay. Ang dami dyan, hindi na patayin, sungal-ngali na lang kasi ang papangit. Di ba? Gusto kong sungal-ngalin pag nakita ko, ginagawa ko ba? Hindi. po. Yun po ang emphasis. Ngayon, yung sinasabi nyong nakakabastos sa babae, yung sina Luistro, sina De Lima, yung mga congressmen dyan, hindi ba pinagbababastos nyo yung kliyente ko, si Cassandra Leong? Pinagbababastos ni Dan Fernandez? Ni Adyong? Sabi, puro pakyut ka lang. Pati, nagkarelasyon ka ba ro sa ninong mo? Hindi ba bang babastos yun ng babae? Ganon. Di ba? Kaya nasa Tokyo ka, kasama mo ba boyfriend mo, mga ganon. May narinig ba? Kami sa inyo, wala. Binabastos siya si Alex Guo. Yung nililink nyo nun sa mayor. Grabe Tinatanong pala. nyo kung anong relasyon nila, bakit naka-couple shirt sila. Hindi ba bang babastos sa babae yun? Hindi naman first time, ikaw, Congressman Luistro, yung rape victim, sabihin mo nang na-acquit yung asawa mo, di ba, inamin mo, tinago mo, crime, although ang rape na yun, crime against persona. Hindi ba babae biktima nun? Proud na proud ka pang nag-announce, tinago mo yung asawa mo dahil may biktima na nag-akusa sa kanya ng rape. Di ba? Very minor yung sinabi ni Suntay. Ang sinasabi lamang niya, ang puntos niya na hindi nyo naintindihan, hindi dahil sa kayo'y hindi matalino, kundi bulag kayo dahil gustong-gusto nyo nang ma-impeach si Sara Duterte ay yung iniisip mo ay hindi ka pwedeng, hindi criminal offense. Opo. Kahit anong sama ng iniisip mo. May nakita kang babae, gusto mong gahasain, gusto mong halayin, gusto mong daklutin, harapan na, Hindi kasalanan yun. Yan, yung kapatid, bumanat pa. Si Jasmine Curtis. Opo. Parang binabastos daw yung kapatid niya, hindi daw tama. Kayong mga artista, yung mga ganyan, ikaw, Jasmine, bakit ka nagpo-post ng mga bikini pictures mo sa social media? Sa mga pahayagan, hindi ba para ikaw ay pagnasahan? Para ikaw ay sumikat? Huwag mong sabihin art yun. Huwag mong sabihin ini-endorso mo yung brand ng bikini. Yung resort. BS yan. Hindi kami mga ungas dito para maniwala sa'yo. Yung mga artista dyan, sina Ivana Alawi, bakit sila nagpo-post? Di ba para views? Bakit sila tinitignan? Magandang babae, sexy, di pinagnanasahan ng mga lalaki. Straight talk. Puro tayo, plastikan dito eh. Yan ang hirap dito sa mga Pilipino, puro plastic eh. Hindi ba dapat, kaya gusto nyo, nagpo-post ng bikini, nagpapaganda kayo, sexy, etc. Mga role nyo sexy, hindi, di ba, para maging attractive kayo? Huwag nyo kaming bulahin. Bakit kayo nagagaganyan? Ano yun, type nyo lang? Kaya, do not give us that hypocrisy. Ang problema dyan sa House, pati sa Senado, ang daming hipokrito dyan eh. Di ba? Yang si Rizzo Ontiveros, gusto niyang i-decriminalize ang libel. Ginagamit naman niya yung libel. Di ba? Ginamit niya sa akin, ginagamit niya sa mga tao. So,
I mean, stop the hypocrisy. Huwag kapag kalaban nyo ay pinalalaki nyo yung issue, pagkakakampi nyo, na ang daming insulto sa mga babae ay hindi kayo kumikibo. Yung mga nire-recruit noong mga left-leaning organizations, tinuturo, nire-rape, di ba may nire-rape? Yung Kabataan Party List, Opo. yung mga dinadala sa bundok. O, di ba? Dinadala sa bundok para pagparausan nung mga commander doon. May kumibo ba sa inyo dyan? Konti. Oh, yun lang, yung Duterte Youth Party List. Tinanggalan nyo pa ng boto. Kawawa naman yung guest natin dito, si Ronald Cardema. Opo. Natanggalan ng boto. Di ba? Boto. Boto! Ano naman sabi ko? Nawala ng pwesto sa Kongreso. Opo. Yun ang sinasabi ko. So, attorney, wala pala yun Double sa standard eh. Wala pala yun sa batas talaga yung sinasabi nila. Alin? Yung tungkol dun sa mga against sa Women's Month, ganun. Women's Month. The Women's Month. Doon nila dinuduktong yung problema. Wala, ano yan, eklabo lang ng mga yan. Pagka sila, if it is for their advantage, gagamitin nila lahat. Kabataan, kababaihan, Women's Month. Puro BS yan. Muntik ko nang masabi yung buong word Pinaghihinay-hinay pa naman tayo. BS lang tayo ng mga yan. Ang bottom line dyan, gusto nilang i-declare na agad, which they already did, na sufficient in substance yung impeachment complaint. O di ba? Last week pa sinasabi ko sa inyo, wag na kayong makinig diyan. Ang papangit naman ni Luistro at saka ni Lima. Yung ginagawa nila, ang papangit. Hindi sila. Magaling sila. Kaya nga pinagkaguluhan ng mga bodyguard si Laila de Lima O di ba? Aminado naman siya O di ba? Si Dayan, si Jonel, di ba? Sabi nga niya, frailties of a woman. O, di ba? Siyempre, pagka ikaw ay magandang babae, talagang pinagnanasahan ka. Kita mo si Laila de Lima, dami nagnasa. O, di ba? O, di ba? Sinubuan pa siya ng saba. Parahil sweet. O, di ba? Opo. Pagka naalala ko yung saba ni Laila de Lima, parang na-imagine ko si Eman at saka si Jillian. O, di ba? Napaka-sweet nila. Sila na, attorney. Masaya na sila. Oo. Yun po yan. Let us not be hypocrites. Kita mo ang hipokrituhan. Let's go to hypocrisy. Yeah. Priority bill daw ng administrasyon, yung anti-dynasty. Anong ginawa? Masyadong nilabnawan yung bagong version. So much so na ito just to show you na patas kami dito, agree ako kay Laila de Lima. Opo. Noong winidraw niya ang kanyang authorship kasi sabi niya, nasa laula na yung bill na originally pinas namin na-dilute na yung effectivity kasi sabi noong mga nag-amyenda, Opo. yung mga succession sa elective post, tinatanggal nila. Sabi nila, anti-dynasty, hindi pwedeng may anak ka, nakasabay mo, halimbawa mayor ka, may konsihal kang anak, same LGU, pero wala, tinanggal yung prohibition na pwede kang humalili. Halimbawa sa tatay mo, sa nanay mo, o sa kapatid mo, halimbawa sa mayor, sa congress, pati sa party list. Dinilyute. Yung, di ba yung Iswan Singh, di ba? Opo. Magkapatid yun, di ba? Yung isa, regular yata, kung di ako nagkakamali. Regular na distrito, yung isa party list. Yun, palusot pa rin yun Ang hypocrisy here comes not only from the fact na talagang expect na nating i-dilute yan sa house. Kasi napakaraming dynasty. Para maging patas tayo, hindi lamang ang administrasyon ang may dynasty, pati mga oposisyon may dynasty, di ba? Opo. To be fair, sina Marcoleta, tatay senador, anak congressman. Si Manong Chavit, ayan good sa akin ang politics ni Manong Chavit, pero may dalawang anak yan na nakapwesto. Ang mga Duterte, isang mayor, di ba? Isang congressman, isang vice president, dynasty rin yan. Ganon din. Yung mga Marcos, dynasty rin, di ba? Si Manang Aimee, of course, si BBM, si Sandro, bago yung anak ni
ama ng Aimee, di ba? Yung Manotok, Opo. anak niya kay Tommy Manotok, Opo. dynasty rin. Marami pong dynasty dyan, expect na natin yan. But, Opo. the hypocrisy here is, sasabihin mo, hindi, priority natin yan, ayaw natin ng dynasty. Pagkatapos, yung leadership na kontrolado mo naman, alam na alam natin, Oh. ay iyong sasabihan na, uy, i-water down nyo yung version na yan para may mga palusot. Oh. Yung tinatabi ni Senate President Tito Soto, this time, kampi tayo sa kanya. Sabi niya, may loophole daw yan. Yung legitimong asawa, hindi mo pwedeng ipanghalili o humalili ka. Pero yung girlfriend, yung kabit, di ba? O, pwede. Tama naman si Senate President Tito Soto dyan. O, this time, agree tayo sa kanya. O, mas mahirap kung ikaw si Katrina Halili. Kasi hahalili. Hahalili. Oo. Halimbawa, si Hayden ko yung congressman, Katrina Halili, hahalili. Ano ba yan? Ba't pa napunta? Menebestes. Oh. Di ba? Pero matagal yan, attorney? Yan ang Yung sinasabi issue na ko. yan. Dito talagang dadaan sa butas ng karayom yan. Napakatagal Pero mo. huwag mong sabihin, Mr. President, na yan ay priority bill mo. Kasi kung priority bill mo yan, kontrolado mo eh. I mean, wag na rin tayo magplastikan dito. Let's not be hypocritical. You are controlling and still trying to control yung House. Dati, through your cousin, si Martin Romualdez. Ngayon naman, well, everyone knows that the present speaker naman ang nagko-control dyan, ang nagkukumpas D. dyan. Ha? Sorry? Si D? Si Diba? Boji. Speaker Boji D, Boji D. ano po control naman dyan kayo rin eh. Ang nagbibigay ng instructions dyan, yung anak mo si Sandro. Ang dami na nagsasabi. Ito, hearsay ito, of course. Pero, pagka Daw. multiple sources, baka naman may posibilidad na totoo. O, kita mo yan, inamin ni Erice na may pumunta daw siyang sa kanyang cabinet member at pinagsasabihin siya, sinisita siya sa mga sinasabi niya laban sa mga Marcos. O, kung Mr. President, ikaw din ay sumusunod sa konstitusyon na iyong sinumpaan na you swore to defend and protect the Constitution, bakit hindi mo ginalang yung separation of powers? Bakit nagpapadala ka ng iyong alter ego, miyembro ng gabinete, sa isang miyembro ng House para ito ay sitahin? At sabihin yung ginagawa mo hindi tama, lumalakas si Sara Duterte, bakit gagawin mo yon? O kung hindi mo man alam yung ginawa ng iyong cabinet member, ba't patawag mo, sabunin mo para bumango? Kahit paano? O mali yung ginagawa mo, you are destroying the separation of powers. O so do not tell us na ganito pero hindi mo naman, wala naman sa dibdib mo, puro salita. Yan. Huwag ganoon kasi there is so much hypocrisy in this country. O, di ba? O, masyadong plastikan eh. Tell it like it is. Ayaw mo, sasabihin mo priority, pero ayaw mo kasi ang daming matatamaan. O, di ba? Kaya, bawa ako dun sa mga sumusuporta dyan sa anti-political dynasty na yan. Sapagkat, maari silang maapektuhan lalo na yung mga ang dami-daming dynasty rito ang dami sa mawawala. Pilipinas. O, umpisahan mo na lang dito umpisahan mo lang doon sa Ilocos, di ba? Opo. Dalawang pamilya lang yung ngayon, well, out of power. Meron pa rin pala, may natitira pa rin yung mga Fariñas. Opo. Fariñas, Marcos doon. Doon sa Ilocos Sur, mga sina Manong Chavit. Opo. Mga ilang pamilya lang yun eh. At lahat sa Isabela, yung mga Albano, yan, mga D, magkakamag-anak yan. Etong sa Senado at sa Kongreso, napakaraming senador na may anak o kamag-anak ng congressman. Kadugtong. Raffy Tulfo, asawa, anak. O, di ba? Bago, dati si Erwin, kapatid niya. Ngayon, nasa Senado na, dalawa na sila. Sa Senado, daming dynasties dyan. Yung mga anak ni President Erap, JB and Jinggoy, mga Villar, mga Tulfo, ayan, mga magkakapatid yan eh, mga Cayetano, mga political dynasties yan eh. Talagang mahihirapan yan. Pero for you to say na, priority ko yan, gusto ko walang dynasty, iba yung sinasabi sa ginagawa. That is the height of hypocrisy. Again, ulitin ko, parang si Risa Ontiveros, ayaw daw niya na
criminalized ang libel. Nag-file siya ng bill noong 2022 pero pagka nainis siya sa'yo, gagamitin niya yung libel, na criminal libel, ididemanda ka. You walk the talk, di ba? Parang ako, hindi sa nagbubuhat ako ng sarili kong bangko. Since ako naniniwala na hindi dapat criminal offense ang libel, at kung ikaw ay naperwisyo, civil laang, wala akong dinimanda ni isang tao ng libel. Wala. Pero ang daming nag-a-attempt. May ididemanda ako, malapit na. Civil libel. Di ba? Ngayon nga, pinag-uusapan natin kanina, di ba, yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Opo. At pinag-uusapan na magiging 4-day work week para tipid sa biyahe, di ba? Opo. Alam nyo, magandang idea actually yan, pati sa traffic. Manang Jubes. Opo. Actually, nung nasa DILG po ako, 19 kopong-kopong pa yun. Hindi naman 1920 kopong-kopong. Year 2000 2001. Opo. Pinropose na po namin yan sa local government. Local government, kasi hindi naman namin sakop yung national government. DILG kami. Sabi namin, yung mga LGUs, baka pwedeng 4-day work week. Bakit? Para sa traffic. Kasi noon, even then, lumalala yung traffic eh. Opo. Sabi namin, halimbawa, City of Manila, ang walang pasok ng Tuesday. Yung halimbawa, Maynila at Quezon City, walang pasok ng Tuesday. San Juan at Pasig, walang pasok ng Wednesday. Opo. Yan. Monday, lahat dapat may pasok. May flag Yes. ceremony, etc. etc. Rotation sila. Bakit? Kasi napansin namin, kasi di ba under din namin ng kapulisan. Opo. Nagre-report sa amin yung pulis sa traffic condition. Napapansin namin pag mayroon lang holiday, ang isang LGU, isa lamang. Halimbawa, Foundation Day ng Quezon City. Yes. Buong Quezon hindi lang Quezon City. Buong Metro Manila, gumagaang ang traffic ng mga 10 to 15%. Malaking O bagay. araw ng Maynila, walang pasok sa Maynila. Ganon din. Opo. Apektado kasi tukod-tukod yan eh. Hindi lang lungsod ng Manila. Maynila ang gumaang ang traffic, kundi buong Metro Manila. So, tingin ko magandang pag-aralan yan at baka pwedeng gawing permanente na eh.